Nanginginig ang mga kamay na may hawak sa isang basag na screen. Magandang araw sa inyong lahat at maligayang pagbabalik sa isang espasyo kung saan ang mga kwento ng buhay ay hindi lamang isinasalaysay, kundi sinusuri at binibigyan ng lalim. Ang kwentong ating tutunghayan ngayon ay hindi nagsisimula sa isang madilim na eskinita o sa isang sigaw sa kalagitnaan ng gabi. Nagsisimula ito sa isang pangarap na simple at dalisay, ang pangarap ng dalawang magkapatid na babae na bigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya. Ngunit sa ilalim ng mainit na araw ng gitnang silangan, ang pangarap na ito ay dahan-dahang naging isang bangungot na magkahiwalay nilang tiniis sa dalawang magkaibang lungsod sa ilalim ng bubong ng dalawang pamilyang tila normal, ngunit nagtatago ng isang madilim na sikreto. Ito ay isang salaysay tungkol sa pag-asa na naging takot, sa tiwala na nauwi sa pagtataksil, at sa kung paanong ang isang kapatid na nakatakas mula sa impyerno ay naging susi upang iligtas ang isa pa mula sa bingit ng kawalan ng pag-asa. Paano nagawang pagdugtungin ng tadhana ang kanilang magkahiwalay na kalbaryo at paano naging posible na ang dalawang amo na nakatira sa magkaibang syudad ay maging bahagi ng isang mas malawak at mas masalimuot na pattern ng pang-aabuso. Ating babaybayin ang isang kwento ng katatagan ng loob, ng di matitinag na pagmamahalan ng magkapatid at ng mahabang paglalakbay tungo sa paghahanap ng hustisya sa isang banyagang lupain. Ang lahat ay nagsimula sa isang mahinang iyak sa loob ng isang kanlungan para sa mga overseas Filipino workers sa siyudad ng Jeddah noong taong 2016. Sa isang sulok, halos yakapin na ni Gina Loriente, 25 taong gulang, ang isang luma at basag na cellphone. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot na ilang buwan niyang kinimkim habang isinasalaysay niya sa isang volunteer ang kanyang pinagdaanan, baka sa kanyang mukha ang pagod, gutom at isang uri ng pangamba na tila nakadikit na sa kanyang kaluluwa. Paulit-ulit niyang binabanggit ang isang pangalang nagbibigay sa kanya ng lakas at kasabay nito ng matinding pag-aalala, ang pangalan ng kanyang ate si Manilyn. Para kay Gina, ang pagtakas mula sa Riyadh ay hindi katapusan ng kanyang laban, ito ay simula pa lamang ng isang bagong kabanata, ang paghahanap sa kanyang kapatid na maaaring nasa parehong panganib. Sa isang maliit na bayan sa Samar kung saan ang bawat araw ay sinusukat sa pag-usbong at pag-ani ng palay, doon nagsimula ang mga pangarap ni Gina at Manilyn Loriente. Sila ay magkasunod na anak, isinilang sa isang pamilyang ang tanging yaman ay ang pagmamahalan at ang kasipagan. Ang kanilang mga magulang ay magsasaka at ang kanilang kinikita ay sapat lamang upang punan ang kanilang mga tiyan at panatilihin ang isang simpleng pamumuhay. Ngunit para sa magkapatid, ang simpleng buhay na iyon ay may kaakibat na pangarap, ang maiahon ang kanilang pamilya mula sa kahirapan, ang makapagpatayo ng bahay na hindi babahain at ang mabigyan ng kapanatagan ang kanilang mga magulang sa kanilang pagtanda. Noong taong 2015, sa gitna ng maraming kwento ng tagumpay mula sa mga kababayang nagtatrabaho sa ibang bansa, sabay silang nagdesisyon. Pupunta sila sa gitnang silangan. Mag-a-apply sila bilang mga kasambahay. Sa kanilang isipan, ito ang pinakamabilis at pinakatiyak na paraan upang matupad ang kanilang mga mithiin. Magkasama silang pumila sa isang recruitment agency sa Maynila, magkasamang sumailalim sa mga pagsasanay at magkasamang nangarap sa ilalim ng iisang bubong habang hinihintay ang kanilang mga visa. Ang kanilang samahan ay higit pa sa pagiging magkapatid. Sila ay matalik na magkaibigan, magkaramay sa lahat ng bagay. Ang pag-alis nila ay isang pangako na kahit magkalayuman, mananatili silang magkasangga sa laban ng buhay. Dumating ang araw na kanilang hinihintay, pareho silang natanggap, ngunit may isang hindi inaasahang pagbabago. Si Gina ay ipapadala sa Riyadh, ang kabisera ng Saudi Arabia. Si Manilyn naman, ang kanyang ate, ay mapupunta sa Jeddah, isang syudad sa kabilang dulo ng bansa. May kaunting lungkot, ngunit nanaig pa rin ang pananabik. Para sa kanila, hindi mahalaga ang distansya. Ang mahalaga ay pareho silang may trabaho, parehong may pagkakataong baguhin ang kanilang kapalaran. Sa kanilang pag-alis, baon nila ang mga bili ng kanilang mga magulang, ang mga ngiti ng kanilang mga kapatid, at ang isang malaking maleta na puno ng pag-asa. Hindi nila alam na ang paglipad na iyon ay hindi patungo sa katuparan ng kanilang mga pangarap, kundi sa isang bangungot na susubok sa kanilang katatagan hanggang sa kahuli-hulihang hibla.
Para kay Gina, ang Riyadh ay isang bagong mundo, malalaking gusali, malalawak na kalsada at isang kultura na lubos na naiiba sa kanyang kinalakihan. Sa unang mga linggo, tila maayos ang lahat. Ang kanyang mga amo, isang mag-asawang Arabo, ay mukhang disente, ngunit ang kabaitan ay isang maskara na unti-unting natatanggal sa paglipas ng gabi. Nagsimula ito sa mga simpleng bagay. Isang buwan pa lamang ang nakalilipas, napansin niya ang kakaibang kilos ng kanyang among lalaki. Matapos ang kanyang mga gawain sa gabi, kapag siya ay nasa loob na ng kanyang maliit na silid, maririnig niya ang isang marahan na tiyak na katok sa pinto. Sa una, inakala niyang may iuutos lamang, ngunit sa pagbukas niya ng pinto, sasalubong sa kanya ang isang mapang-akit na tingin, isang ngiti na may kahulugan. Hindi nagtagal, ang mga katok sa gabi ay naging mas mapangahas. Isang gabi, binuksan niya ang pinto at doon tumambad sa kanya ang kanyang amo, nakatayo at walang anumang salita. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng lahat. Mula sa gabing iyon, nagsimula ang kanyang kalbaryo. Ang kanyang silid, na dapat sana'y kanyang santuwaryo, ay naging isang selda ng takot. Ang bawat gabi ay isang paghihintay sa yabag na papalapit sa pinto na dahan-dahang bumubukas. Ang kanyang mga pagtanggi ay walang saysay. Ang kanyang mga luha ay sa unan lamang niya ibinubuhos, tinitiyak na walang sino mang makakarinig. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang kaalaman na alam ng kanyang among babae ang nangyayari. Nakikita niya ang mga pasa, naririnig niya ang mga hikbi, ngunit pinipili niyang magbulag-bulagan na parabang ang katahimikan ay isang paraan upang mapanatili ang kanyang marangyang buhay. Sinubukan niyang magsumbong, ngunit ang bawat pagtatangka ay sinasagot ng pananakot. Subukan mong magsalita at sisiguraduhin kong hindi ka na makakauwi ng buhay sa Pilipinas. Ang mga salitang tumatak sa kanyang isipan. Kinuha ang kanyang cellphone, ang tanging tulay niya sa kanyang pamilya at kay Manilyn. Pinutol ang kanyang koneksyon sa mundo. Pinapayagan lamang siyang humawak nito kapag araw ng sahod at sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng kanyang amo habang nagpapadala siya ng pera sa Samar. Ang bawat mensahe ay kailangang maikli at puno ng kasinungalingan. Okay lang po ako dito, huwag po kayong mag-alala. 8 buwan ng tahimik na pagtitiis, ng pag-iyak sa dilim at ng pagdarasal na sana ay matapos na ang lahat. Samantala sa Jeddah, daan-daang kilometro ang layo mula sa Riyadh, isang halos kaparehong kwento ang dahan-dahang nabubuo. Si Manilyn, 28 taong gulang, ay napunta sa isang pamilyang tila perpekto sa paningin ng kanilang komunidad. Ang bahay ay malaki, ang mag-asawang amo ay paladasal at madalas mag-imbita ng mga bisita. Sa simula, si Manilyn ay nakaramdam ng ginhawa. Mababait ang kanyang mga amo, may sapat siyang pagkain, may sariling maayos na silid at binibigyan ng oras para magpahinga. Naisip niya, sinuwerte ako, ngunit ang swerte tulad ng isang anino ay naglalaho kapag dumarating ang dilim. Nagbago ang lahat nang umuwi mula sa universidad ang binatang anak ng kanyang mga amo, si Yusef, 26 na taong gulang. Nagsimula ito sa mga titig na tumatagos na nagpaparamdam sa kanya na siya ay hinuhubaran. Pagkatapos ay dumating ang mga salita, mga papuri na may halong kabastusan, mga tanong na personal at hindi nararapat. Pilit niyang iniiwasan ang binata, ngunit tila ang bahay ay lumiliit sa tuwing nandoon ito. Bigla na lang siyang susulpot sa likod niya habang naglilinis o tatayo sa may pintuan ng kusina habang siya ay nagluluto, nakatingin lamang. Isang gabi, narinig niya ang mga yabag sa pasilyo. Hindi ito ang mga yabag ng kanyang among lalaki, mas magaan, mas maingat. Huminto ito sa tapat ng kanyang pinto. Narinig niya ang dahan-dahang pagpihit ng seradura at sa isang iglap, nasa loob na ng kanyang silid si Yusef. Katulad ng kapatid niyang si Gina, ang silid ni Manilyn ay naging isang lugar ng karahasan. Ang kanyang mga pagpupumiglas ay walang nagawa laban sa lakas ng lalaki. Ang kanyang mga iyak ay sinikil ng unan. Pagkatapos ng gabing iyon, naging routine ang pagpasok ni Yusef sa kanyang kwarto. Taglay ang natitirang lakas ng loob, nagsumbong siya sa kanyang among babae. Umiiyak siyang nagmakaawa, nagdetalye ng bawat pang-aabusong ginawa ng anak nito. Inaasahan niya ang awa, ang proteksyon, ang pag-unawa mula sa isang kapwa babae, ngunit ang kanyang natanggap ay galit. Sinungaling, gusto mo lang sirain ang pamilya ko, ikaw ang nang-aakit sa anak ko, sigaw sa kanya. Pinagbantaan siyang ipapakulong kung ipagpapatuloy niya ang kanyang kasinungalingan. Bilang parusa, kinuha ang kanyang cellphone at pasaporte, bawat kilos niya ay binabantayan, siya ay naging isang bilanggo sa loob ng bahay na dapat sana'y kanyang lugar ng trabaho. Ngunit hindi doon natapos ang psychological torture. Sa bawat umaga, pagising niya may mga papel na nakasingit sa ilalim ng kanyang pinto, mga papel na may malaswang guhit ng
ng isang babae at lalaki. May mga salitang Arabic na hindi niya maintindihan, ngunit ang mga larawan ay sapat na upang iparating ang mensahe ng pagnanasa at pagmamay-ari. Sa halip na itapon, tinipon niya ang mga ito. Itinago niya sa ang gabi bago ang kanyang pagtakas ay ang gabi ring iyon kung kailan halos sumuko na si Gina. Muling sinubukan siyang pagsamantalahan ng kanyang amo, ngunit sa pagkakataong iyon may nag-iba. Isang maliit na apoy ng paglaban ang nag-alab sa kanyang dibdib. Habang mahimbing na natutulog ang mag-asawang Arabo, alam niyang ito na ang pagkakataon niya. Dala lamang ang sirang cellphone na walang SIM card at isang maliit na bag kung saan nakatago ang kanyang pasaporte. Dahan-dahan siyang lumabas sa pintuan sa likod bahay. Bawat kaluskos ng dahon ay parang dagundong sa kanyang pandinig. Bawat anino ay tila isang halimaw na handang sumakmal sa kanya. Ngunit ang takot na madiskubre ay mas maliit kaysa sa takot na manatili pa ng isang araw sa impyernong iyon. Sa tulong ng isang kasambahay na Indonesian na nakilala niya ilang araw na ang nakalipas, isang maikling pakikipag-usap sa pamamagitan ng bakod na nagbigay sa kanya ng impormasyon at pag-asa, nagawa niyang makarating sa Polo Owa Shelter sa Jeddah. Doon sa loob ng ligtas na mga pader ng kanlungan, nagsimulang lumabas ang lahat ng kanyang kinimkim. Ang bawat salita ay may kasamang luha, ang bawat alaala ay may kasamang panginginig. Habang pinapakinggan siya ng mga social worker, itinatala nila ang bawat detalye. Ngunit sa dulo ng kanyang salaysay, isang pangungusap ang tila kumislap at nakaagaw ng kanilang pansin, isang pangungusap na magiging susi sa susunod na kabanata. Si Gina ay meron ding kapatid na nagtatrabaho sa parehong bansa, si Manilyn Loriente na huling nakausap niya 8 buwan na ang nakalipas. Dahil sa impormasyong ito, agad kumilos ang mga kinatawan mula sa Embahada ng Pilipinas. Ang kaso ni Gina ay hindi na lamang isang kaso ng pang-aabuso, ito ay naging isang misyon ng paghahanap. Sa loob ng kanilang tanggapan, sinimula ng isang tahimik ngunit sistematikong operasyon. Una, sinuri nila ang mga record ng ahensya ni Manilyn. Ngunit isang pader agad ang humarang sa kanila, walang updated na contact address o numero ng telepono ng kanyang amo. Ang address na nasa orihinal na kontrata ay ang tanging impormasyong hawak nila, hindi sila nag-aksaya ng panahon. Nakipag-ugnayan sila sa kanilang local na counterpart agency sa Jeddah. Sa tulong ng mga tagapamagitan, sinimulan ang maingat na pagpaplano. Alam nilang kailangan nilang maging mabilis at disente. Ang anumang maling galaw ay maaaring maglagay sa buhay ni Manilyn sa mas malaking panganib. Dumating ang araw ng pagbisita. Dala ang mga opisyal na dokumento at ang pag-asang matatagpuan nila si Manilyn na ligtas, kumatok sila sa pinto ng address na nakasaad sa kontrata. Isang lalaking Arabo ang nagbukas, ang amo ni Manilyn. Sa una siya ay magalang ngunit matigas. Nang tanungin tungkol kay Manilyn Loriente, mabilis ang kanyang sagot. Wala na siya rito, umalis siya ilang buwan na ang nakalipas. Umuwi na yata sa Pilipinas. Ang kanyang mga salita ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Isang opisyal mula sa embahada na sanay na sa mga ganitong sitwasyon ay nakaramdam na may mali. Mayroong pag-aatubili sa boses ng lalaki, isang tensyon sa hangin na hindi maipaliwanag. Habang patuloy ang pakikipag-usap sa sala, ang opisyal na ito ay maingat na nagmasid sa paligid. Ang bahay ay malinis, tahimik, masyadong tahimik at sa gitna ng katahimikang iyon may narinig siyang isang tunog, isang mahinang tunog na parabang isang hikbi na nagmumula sa isang silid sa likurang bahagi ng bahay. Sinundan niya ang tunog at doon narinig niya ito ng mas malinaw, isang boses na humihingi ng tulong. Tulong, tulungan niyo ako. Hindi na sila nagdalawang isip. Sa tulong ng mga kasamang pulis ng Saudi, mabilis nilang pinuntahan ang silid. Nakakandado ito. Nang pilit itong buksan, tumambad sa kanila ang isang imahe na habambuhay na mananatili sa kanilang alaala. Doon sa isang madilim na sulok nakaupo si Manilyn. Ang kanyang katawan ay payat na payat, ang kanyang mukha ay maputla, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. May mga sariwang sugat sa kanyang braso at mga lumang peklat sa kanyang hita, mga pisikal na ebidensya ng kanyang pinagdaanang hirap. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Agad na inilabas si Manilyn mula sa bahay at dinala sa ospital para sa isang masusing medical examination. Ang mga resulta ay nagkumpirma sa kanilang mga hinala. May malinaw na mga indikasyon ng paulit-ulit na panghahalay. Ang kanyang katawan ay isang mapa ng sakit at pagdurusa. Nang tuluyan siyang makalabas ng ospital,
dinala si Manilyn sa parehong shelter kung saan pansamantalang nanunuluyan ang kanyang kapatid na si Gina. Hindi sinabi sa kanila na magkikita sila. Ang mga social worker ay maingat na inihanda ang sandaling iyon. Sa isang maliit na common area sa loob ng shelter, unang nakita ni Gina si Manilyn na papasok, inaalalayan ng isang social worker. Sa unang segundo may pag-aalinlangan sa mga mata ni Gina. Ang babaeng nasa harapan niya ay anino na lamang ng kanyang masiglang ate. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata na wala ang lahat ng pagdududa, walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Ang tanging maririnig ay ang sabay nilang paghikbi. Tumakbo si Gina palapit kay Manilyn at sa gitna ng silid na yon, nagyakap sila. Ito ay hindi isang ordinaryong yakap. Ito ang yakap ng dalawang kaluluwang naligaw at sa wakas ay natagpuan ang isa't isa. Ito ang yakap na nagsasabi ng lahat ng sakit, lahat ng takot at lahat ng pangungulila na kanilang tiniis sa loob ng halos isang taon. Sa yakap na iyon, sila ay hindi na dalawang magkahiwalay na biktima. Sila ay iisang lakas, handang harapin ang anumang susunod na laban. Ang kanilang tahimik na pag-iyak ay naging saksi sa bangungot na pareho nilang pinagdaanan sa magkaibang syudad, sa kamay ng magkaibang tao, ngunit sa ilalim ng iisang mapang-abusong sistema. Sa mga sumunod na araw, habang unti-unting nanunumbalik ang lakas ni Manilyn, pareho silang nagbigay ng kanilang opisyal na salaysay o affidavit. Habang pinag-aaralan ng mga staff ng embahada ang dalawang testimonya, isang nakakagulat na detalye ang kanilang napansin. Isang detalye na sa una ay tila isang pagkakataon lamang, pareho ang apelyido ng amo ni Gina sa Riyadh at ng amo ni Manilyn sa Jeddah. Dahil dito nagsagawa sila ng isang mas malalim na beripikasyon at doon isang tahimik na bomba ang sumabog sa loob ng investigation room. Ang dalawang employer ay hindi lamang magkaapelyido, sila ay magpinsan. Ang katotohanan ito ang nagbago sa lahat. Hindi na ito dalawang magkahiwalay na kaso. Ito ay isang pattern, isang posibleng network ng pang-aabuso sa loob ng isang pamilya. Nalaman din nila na ang parehong pamilya ay may mga dati ng reklamo mula sa mga nakaraang kasambahay, mga reklamong tila isinantabi lamang ng mga recruitment agency na mas inuuna ang kita kaysa sa kapakanan ng kanilang mga ipinapadalang manggagawa. Ang pagtuklas na ito ang nagbukas ng pinto para sa isang mas malawak at mas agresibong legal na aksyon. Ang laban ni Gina at Manilyn ay hindi na lamang para sa kanilang sarili. Ito ay naging laban para sa lahat ng mga naging biktima ng mga pamilyang ito. Sa loob ng shelter nagsimula ang mahabang proseso ng paghilom para kina Gina at Manilyn. Sa bawat counseling session na isinagawa ng mga social worker, unti-unti nilang inilalabas ang mga detalyeng matagal nilang ikinulong sa kanilang mga sarili. Ang mga alaala ay masakit, ngunit ang pagsasalita tungkol sa mga ito ay isang paraan ng pagpapalaya. Ang mga counselor ay nagulat ng isang malinaw na pagkakahawig sa kanilang mga karanasan na tinawag ng embahada sa kanilang mga opisyal na dokumento bilang isang systemic pattern of abuse. Habang inihahanda ng mga abogado ng embahada ang isang coordinated na reklamo laban sa dalawang pamilyang Arabo, inayos naman ang pagpapauwi sa magkapatid. Sa tulong ng gobyerno ng Pilipinas, ligtas silang nakabalik sa kanilang tahanan sa Samar. Ang kanilang pag-uwi ay isang halo ng saya at lungkot. Masaya dahil nakaligtas sila at muling nakapiling ang kanilang pamilya. Malungkot dahil dala pa rin nila ang mga sugat, nakikita man o hindi ng kanilang pinagdaanan. Ang buhay sa probinsya ay hindi naging madali. Maraming gabi na sila'y biglang nagigising, sumisigaw dahil sa mga bangungot na bumabalik. Ngunit sa bawat paggising, nandoon ang isa't isa upang magpaalala na tapos na ang lahat, na ligtas na sila. Ang kanilang samahan bilang magkapatid ang naging pinakamatibay nilang sandata laban sa trauma. Patuloy silang sinuportahan ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, at ng Overseas Workers Welfare Administration, OWWA, sa pamamagitan ng counseling at tulong pinansyal. Samantala sa Saudi Arabia, umuusad ang kaso. Ang mga salaysay ni Gina at Manilyn, ang mga medical report na nagpapatunay sa pangahalay at ang testimonya ng mga opisyal ng embahada ang naging matibay na haligi ng kaso. At ang mga papel na may malaswang guhit na palihim na tinago ni Manilyn sa ilalim ng kanyang kama, ang mga iyon ay naging isa sa mga pinakamalakas na ebidensya, isang pisikal na patunay ng psychological torture na kanyang dinanas. Ipinakita nito ang premeditasyon at ang paulit-ulit na kalaswaan na ginawa sa kanya. Noong taong 2018, halos 2 taon matapos ang kanilang pagtakas, lumabas ang hatol. Sa isang desisyon na isinapubliko ng korte sa Jeddah, natamasa ng magkapatid ang hustisyang matagal nilang ipinaglaban.
laban. Ang among lalaki ni Gina at ang anak ng amo ni Manilin, ang dalawang pangunahing salarin, ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Ang mga miyembro ng pamilya na naging kasabwat sa pamamagitan ng kanilang pananahimik, ang asawa ng amo ni Gina at ang mag-asawang amo ni Manilin ay sinentensyahan ng hindi bababa sa 10 taong pagkakakulong. Bukod dito, ang parehong pamilya ay permanenteng pinagbawalan ng kumuha ng mga dayuhang kasambahay. Ang hustisya ay hindi natapos sa Saudi Arabia. Sa Pilipinas, sinampahan din ng kaso ang recruitment agency na nagpadala sa magkapatid. Sa investigasyon ng Philippine Overseas Employment Administration, POEA, na patunayang nagpabaya ang ahensya. Mayroon na silang mga naunang reklamo laban sa mga employer na ito, ngunit patuloy pa rin silang nagpadala ng mga manggagawa. Lumabas din na naniningil sila ng napakataas na placement fees. Dahil sa mga paglabag na ito, kinansela ang kanilang lisensya, ipinasara ang kanilang opisina at kinasuhan ang mga may-ari. Ang mga dokumento mula sa ahensya ay ginamit din upang bumuo ng isang mas komprehensibong blacklist ng mga mapang-abusong employer at ahensya. Lumipas ang mga taon, ang mga sugat ay unti-unting naghilom. Sa tulong ng financial assistance mula sa gobyerno, nakapagsimula ng isang maliit na negosyo sina Gina at Manilin sa kanilang probinsya. Hindi na nila kailangang manggibang bansa at mawalay sa kanilang pamilya. Ang kanilang samahan ay naging mas matibay pa kaysa dati. Ang mga alaala ng kanilang madilim na nakaraan ay hindi man tuluyang mabubura, ngunit hindi na ito isang bangungot na gumigising sa kanila sa gabi. Ito ay naging isang leksyon, isang paalala ng kanilang katatagan, isang simbolo ng kanilang paglaban, at isang babala upang maging mas matapang at mas matalino upang hindi na sila kailanman muling maging biktima. Ang kwento ni Gina at Manilin Loriente ay isang malagim na paalala ng mga panganib na kinakaharap ng ating mga kababayan sa kanilang pagnanais na magbigay ng magandang kinabukasan para sa kanilang mga pamilya. Ngunit higit pa rito, ito ay isang makapangyarihang testimonya ng katatagan ng espiritu ng tao, ng hindi mapapantayang pagmamahalan ng magkapatid at ng di matatawarang pag-asa. Ipinakita nila na kahit sa pinakamadilim na kabanata ng ating buhay, ang paglaban para sa tama at ang paghahanap ng hustisya ay posible. Ang kanilang tagumpay ay hindi lamang para sa kanilang sarili. Ito ay tagumpay para sa bawat OFW na nakaranas ng pang-aabuso, isang sinag ng liwanag na nagsasabing hindi sila nag-iisa sa kanilang laban. Dito na nagtatapos ang ating pagsisiyasat sa kasong ito. Naway magsilbi itong aral at inspirasyon sa ating lahat.